Dumudulas-dulas lang, ayaw magpasipa, oh, ayaw mag-start. Pati itong kanyang starter, ay nako, sakit sa ulo, dumudulas din. Yon mga idol, no? Ayan, panoorin nyo po yung ginagawa ko dito, no? Dumudulas-dulas lang po at ayaw pong sumabit, no? Ano yung problema ng motor na ito, no? Ayaw man lang kumapit, no? Kung minsan dito sa part na ito ay nadadala pa yan sa adjust, no? Pero ito ay na-adjustan ko na po ito ng mga isa hanggang 2 beses. So ngayon ay na-adjustan natin uli, ay ayaw na rin po kumagat, no? So wala na talaga, ayaw na mag-start. Yung problema kasi dito yung kanyang clutch housing, mga idol, no? Pudpud na po yung pinagkakapitan po doon sa part ng ating housing, mga idol, no? So assembly yan pag nagtanggal tayo. Alright, ang solusyon nito, pwede tayo ayusin natin yung kanyang starter dito sa part na ito. At ito rin po yung gustong pasolusyonan muna ng may-ari. Paganahin po yung kanyang push start, no? Para mapagana po yung push start, dapat goods po yung kanyang Bendix, ay yung kanyang starter motor. Ayan, so bubuksan natin at check natin kung mga goods po yung mga nabanggit natin dito, no? At syempre dapat goods din po yung kanyang starter relay at saka yung push start. Okay, so ayan, nabuksan na po natin mga idol, mga tropa. Ayan, itong part na ito dito may leak, mga idol, no? So sasabay na rin po natin ayusin yung, so ayan po din yung isang dahilan kung bakit natin to binaklas. Okay, so maluwag kasi, napansin ko maluwag. Okay, so battery bago, ayan, mapapansin nyo bago po yung battery. So paganahin na po natin, check natin sa susi, yon. Okay, and then signal, gumagana yung mga turn signal, no? Check muna natin yung ibang function. Okay, so busina, yon. Alright, so gumagana mga idol, no? Okay, so yung kanyang push start, check natin kung gumagana. Yun, wala. Bakit? So kadalasan pag ganyan mga hindi gumagana yung push start ay may problema lang po sa wiring o di kaya yung push start mismo. Madumi lang, kaya linis. Okay, so dito muna tayo sa part na kanyang starter relay, no? Ay direkta muna natin dito pag mag-i-start tayo. Subukan lang natin kung maganda po yung ikot ng kanyang Bendix drive, no? Baka mamaya ay sablay, mga idol, no? Baka mamaya hindi na po sumasabit. So paano nga ba natin yung mapapa-start? Madali lang, ganito lang, yon. Narinig nyo ba? Yon, no? So dumudulas siya, mga idol, no? Gaya na sinabi ko, dumudulas nga. Ayan, no? Narinig nyo yung ingay dito sa loob na ito? So talagang nag-i-slide po siya, hindi po kumakapit at hindi niya po mapaikot yung kanyang connecting, no? Yun, no, mga idol. So dumudulas lang, no? Hindi ikot yung makina. Okay, yun, so naiiwan, mga idol. Okay, yun, so ang gagawin natin dyan, babaklasin natin yan para makita natin yung kalagayan ng kanyang Bendix. So kailangan pa unatin kasi minsan naman gumagana yan, mga idol, no, kung inuunat lang natin yung spring, no, pag hindi pa masyadong may tama. Kaya bubuksan natin, titignan natin kung may remedyo pa yung kanyang Bendix drive o di kaya magpapalit na tayo ng buong assembly ng Bendix drive. Okay, so buksan muna natin. Ayan, sa pagbubukas nito ay may mga pamamaraan naman tayo, may mga basic tayong ginagawa para mabuksan yung mga yan. So dito po sa part na ito, mga idol, kung mapansin nyo ay medyo matigas yung kanyang dowel kasi nabanggit sa atin ng may-ari na hindi pa ito nabuksan, no? Ngayon pa lang mabubuksan yung kanyang stator na part, no? O dito sa magneto na part. So ayan, no, kapit na kapit talaga yung kanyang dowel. Okay, so ayan, natanggal na natin. Napansin ko lang, no, na tumatagas na. Nako, sakit sa ulo naman to, gastos malala ito, no? Kasi pag nagkataon ay magpapalit ng magneto kit si tropa, no? So sana may budget siya kasi nagbukas na naman tayo. Dapat palitan na lang kung ganun, para isangan lang, no, mga idol, isang gastusan na lang. So dito po sa part na ito, mapapansin natin, ayun, naiiwan, no? Sumasabay naman siya pero naiiwan, mga idol. Ayan, hawakan ko, kita nyo, umiikot, no? Naiiwan po yung flywheel, no? So yun sinasabi kong dumudulas. Okay, so may problema niya na dito sa likod, no, yung Bendix drive nga, sinasabi ko kanina. Kaya babaklasin natin yan, papakita ko sa inyo kung ano nangyari dito sa Bendix drive na ito at bakit ayaw na itong kumagat. Okay, so may mga tools na naman tayo, gaya sabi ko, may mga pamamaraan tayo kung paano yan baklasin. So kung hindi nyo pa alam po paano baklasin, panoorin nyo na lang po itong video, no? So maganda lang mayroon po tayong puller para mahila po yung ating
flywheel. Kasi yung problema nito, nasa likod lang ng flywheel, yung Bendix drive mga idol. Okay. So ayan, nahugot na natin gamit ang puller at yun nagsilaglagan na yung part ng Bendix drive. Ito yung pinakamalaking part, no. Ayan, so napansin ko lang ay hindi na po lumalabas yung bahagi ng isang Bendix drive dito sa part na ito. Ayun, nasa loob na. So talagang may problema na mga idol, no. Ayan, at pahirapan pa itong matanggal, no. Ayan, so itong isa ay madudukot ko yung spring nito, pero yung isa kailangan ko pa yung tuktukan, no, para lumabas lang. Ayan, so tanggalin muna natin ito. Ilaglag, oh. Alright, so ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon ng kanyang spring. Ayan, so damage na po yung sa dulo na part, no, parang may kulot-kulot na. Ayan, oh, kita nyo ba? So damage na po yung clutch spring. Ano ba sinasabi ko? Yung spring ng Bendix ay may damage na, kaya hindi natin ito magagawa ng remedyo. So good sana kung hindi pa ganong damage po yung dulo ng spring, ay magagawan pa natin ng paraan. Okay, so ito sana madala natin sa tuktok at lumabas. Alright, so gaya ng sinabi ko, nadala nga sa tuktok at lumabas nga ito. Okay, so Bendix drive na gamitin natin dito ay pang XRA 110 mga idol, no. Yan, so yun po yung gagamitin nating Bendix drive. So paano nga ba yung posisyon nito? Okay, so papasok mo yung spring dito po sa isang part ng Bendix. So pakita ko muna sa inyo yung luma, no, yung assembly niya. Yan, so wala na. Yung spring niya lang na andito ay dalawa na lang mga idol, no. So wala na talaga, palit na talaga. So walang remedyo kung hindi bago. Okay, so kung nakikita nyo mga idol, ay ipapasok na natin ito. Kayo, paano nga ba ito ipasok? Pag ganyan, no? Yan, spring at saka yung part na yan ng ating Bendix, at ipapasok natin doon sa butas. Ayan, kuha ka ng flat screw, itulak mo at ipasok mo doon sa part ng butas. Okay, at ipasok yung pasok. Okay, so kung hindi mo kaya, kuha ka ng tulong, help a friend, kung paano yun ipasok. Pero pag ganyan yung ginawa mo ay madali lang yan. Tapos ipasok natin yung bearing, no, yung paan bearing mga idol, no. Yan, so hindi ko alam kung ano yung exactly tawag dito pag paisa-isa lang eh. Basta alam ko buo Bendix drive assembly yan mga idol. Right, yan, no, ganyan yan, no. Tumatakbo-takbo yan, no, naglalaro-laro yan. Okay, so dito sa dalawa, ganun yung gagawin natin kung paano natin pinasok yung isa, ganun din natin dito sa isa. Alright, so ayan, na-assemble ko na yung tatlo. Okay, tatlo nang pasok natin, kaya isasalpak na natin to para magkaalaman kung ito ba ay gagana, kung sasabit nga ba o hindi. Okay, kung hindi sumabit ay dali na lang natin sa junk. Alright, so yan, salpak na natin mga idol. So sa pagsalpak nito, kailangan mo lang yan ikot-ikutin para pumasok na maayos. So napansin nyo, sumasama na po yung ating kadena. Ayan, o. At matigas na po yung kapit niyan. Alright, yun. So nagkaroon lang tayo ng konting problema kasi biglang umulan, no? Biglang lumakas yung ulan dahil nga po sa bagyong nananalasa ngayon dito sa part ng Samar mga idol. Ay inulan kami dito, although medyo malayo yung bagyo sa amin, pero umulan pa rin, no? Inabot tayo ng ulan. Okay, kaya dito tayo sa bandang part sa taas. Okay, so sinusubukan na natin dyan, oh, mga idol, oh. Nakita nyo ba yun? Yun, oh. Ayos na, oh. Alright na siya. So goods na tayo dito, no, mga idol, no? So subukan natin to pag nakakabit po yung ating stator. So ayan, nakabit na natin at try natin. Start. Yun, oh. Hindi na nag-i-slide, oh. Yun. Pinagdidikit lang natin dito sa starter. Kasi dito sa kanyang push start, ayaw ko gumana. Yan, titignan natin kung bakit ayaw. Yan. Pero ayaw din umandar.
check muna natin kung may gas. Yung mga idol, no, at hindi po umaandar yung motor ng ating tropa. So napagana pa na po natin yung kanyang starter, no, yung kanyang Vendex, no, pinalitan natin at goods na po yun, no, konting wiring na lang at para gumana po doon sa push start, no. Isa sa mga dahilan kung bakit dinala ito sa atin kasi ayaw ito umandar. Nung una tinutulak-tulak lang nila ito kasi hindi gumagana po sa kicker. Kung napansin nyo, dumudulas-dulas lang po yung kicker, kaya ang ginagawa nila tinutulak lang nung may-ari. So ngayon hindi na po ito umandar, kaya napagdesisyon na ng may-ari na ipaayos na lang at ipaayos na rin po yung kanyang push start, no. Bumili kasi siya ng bagong battery at paganahin ko daw po yung kanyang starter, no. Sunod na lang daw po naming tirahin yung kanyang kicker, no, kasi yung may problema kasi dyan sa part ng kicker, yung kanyang clutch housing, no, isang assembly yan, no, mga dyan papalitan mo. Kasi nung nakaraan binuksan ko na po itong, mapapansin nyo mayroong siya pong kulay white po sa side, no, ayan. So may gasket na nakausli kasi ginawan ko lang po dyan ng temporarying gasket yung ating idol kasi wala siyang budget ng mga panahon na yon. So ngayon meron na po siyang budget. Unahin niya daw muna yung kanya push start, no, push start lang muna bago si kicker. Alright, so abangan nyo po sa ating next video mga idol, no. Papanda rin natin to kung ano yung problema nito, bakit ayaw po umandar. Ayan, so ganito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. Sana may nakuha yung tips at kalaman dito sa ginawa nating video. Ayan, so kung nagustuhan nyo, baka pwede naman po subscribe ng ating channel at pa-follow rin ng ating page mga idol. Yan, so maraming salamat po, ingat, bye bye.